Sabi ni Sara Duterte, mga kababayan, mismo yung kanyang tatay, nananawagan na sa kanilang mga supporters na hayaan yung mga abogado na asikasuhin yung kanyang kaso sa International Criminal Court. O yan po sa report ng TV Patrol. Duterte nananawagang hayaan ang mga abogadong asikasuhin ang kaso sa ICC. You see? So anong pinoproblema ninyo, mga taga-suporta? Bakit nagrarally kayo? Mismo yung leader ninyo yung nagsabi, hayaan na yung kanyang mga abogado. Yan o. Sabi diyan sa report ng ABS-CBN, nakiusap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga taga-suporta na hayaan ang kanyang mga abogadong asikasuhin ang kanyang kaso sa International Criminal Court. Ayon ito kay Vice President Sara Duterte. Kita ninyo? Pero anya Mr. Maravillas, naniniwala ka sa ganong mga sinasabi ni Digong? Double speak, mga kababayan, si Digong. Iba yung mga sinasabi niya kaysa sa ginagawa. Pati si Sara, puro baliktad po ang mga sinasabi. You see? Pakinggan natin yung report ng ABS-CBN. Nakiusap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga taga-suporta na hayaan ang kanyang mga abogadong asikasuhin ang kanyang kaso sa International Criminal Court. Ayon ito kay Vice President Sara Duterte, simpleng pagdiriwang naman ang isinagawa ng mga taga-suporta ng dating Pangulo na nagtipon para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ama nitong Biyernes at hanggang ngayong weekend. Live mula The Hague, nagpapatrol si Rose Clarinal. Rose! Ayan o. Si Harry Roque, kasama sa nagsagawa ng rally sa the Netherlands. Inistorbo ng mga supporters ni Digong yung Netherlands. Tapos si Harry Roque may application for asylum. Yan o. Sinira niya Attorney Harry Roque yung karir niya. Nag-volunteer sana, mga kababayan, na mag-abogado kay Digong. Ayaw man ni Sara. Mag-focus ka na lang niya sa application mo sa asylum application. Kaya sabi dito, Harry Roque, napahagulhol sa asylum application. Wala nang tago-taguan niya. Hindi na daw siya magtatago kasi pag pending daw yung application, hindi siya pwedeng ipa-deport. Hindi daw siya pwedeng ipa-deport sa Pilipinas. May mga organizations, mga kababayan, na nagsulat ng petisyon opposing the application ni Attorney Harry Roque kasi laging pinangangalandakan niya. Malamang sa malamang, mga kababayan, ma-disapprove. Yan po si Attorney Harry Roque. Pakinggan natin yung interview sa kanya ng TV Patrol. A bona fide asylum seeker, hindi na ako report pabalik ng Pilipinas hanggang hindi matapos yung aking application. Wala nang tago-tago, kaya nga nung pumirma ako ng aking asylum application, napaluha na ako gul kasi sabi ko first time in 6.5 months din ako nagtatago. Hindi na daw siya magtatago. Tingnan natin kung mangyari yung kanyang mga mitiing masama. Ngayon, ito yung sabi ni Sara Duterte na ang pakiusap daw ng kanyang tatay, hayaan na yung mga abogado na asikasuhin yung kanyang kaso sa ICC. Pakinggan natin si Sara Duterte, mga kababayan. That you can express your anger, you can express your support, you can say your prayers, but let us allow the lawyers to work on the ICC case. Kampantian niya ang dating... Ngayon, sabi ni Sara, sinabihan daw siya ng kanyang tatay, wag lang mag-alala kasi malakas daw yung kanyang paniwala na wala man siyang pananagutan. Ganon katindi, mga kababayan, ang paniwala ni Digong. Wala siyang pananagutan. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan sa more than 30,000 na na-AGK po. Sa kanyang paniwala, tama ang kanyang ginawa.
Malabo po, napaboran ng husgado. Lalo sabi ng mga legal luminaries, napakalakasan niya ng ebidensya laban kay Digong kasi yung ebidensya galing mismo sa kanyang bibig. Mga official pronouncements niya na pinag-uutusan yung mga police sa pamumuno mismo ni Senator Bato na dati niyang chief PNP. Sa congressional investigation po sa Quadcom, itinuro, nilaglag si Bato. Yan niya si Bato. Death squad din yan. Yan po. Oh, fix man oh. Mamatay man ako. Hindi ako membro ng double death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Dokumentado mga kababayan. Nakaos nang sabihin nyo ni Digong sa Quadcom. Pagkatapos sasabihin ni Digong na malakas yung kanyang paniwala, mapapawalang sala daw siya. Wala daw siyang panagutan sa batas po. Sabi ni Sara Duterte. Dating Pangulong Duterte naniniwalang wala siyang pananagutan dahil walang kaso laban sa kanya. Walang kaso. Kaya nga nandiyan dyan. Kaya ka inaresto ng Interpol at nakakulong sa ICC. Kasi nga may kaso ka. Paano walang kaso? Pakinggan natin si Sara. I don't have to answer for anything because he believes that there is no case to begin with. Sa ICC detention Mantindi mga kababayan, wala daw kaso sa kanya. Kaya yun din yung pinaniniwalaan ng kanyang mga supporters. Wala man na niyang kaso, kaya kailangan ibalikan niya sa Pilipinas. Bring Duterte home. Patulan ba naman yan ang mga judges ng ICC, ganong mga panawagan ninyo? Malabo, kasing labo ng inyong paniwala. Ngayon, yung mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings mga kababayan, sinabayan din yung rally ng mga supporters ni Digong. Ayan Duterte panagutin, justice for all victims of Duterte's crimes. Ayan po, arrest Bato, Abayalde, Sinyas and other Tokhang generals. Sabi dito, blessed are the poor, for yours is the kingdom of God. For it is they who led us to this moment of the arrest of a tyrant. Blessed are those who mourn, for they will be filled with joy when justice and accountability are won for the tens of thousands of lives taken. One of the speakers shared that 5 of his father's friends were killed during the Duterte administration. This drug war made my father's condition worse. The drug war did not just directly impact my father, but it left my 2 small brothers without their main provider, struggling day to day to put food on the table, sabi po ng isang speaker na ang binigay na pangalan, first name lang po, Josh. Yan po. 30,000 killings in Duterte's war on drugs. So ang dami pong nadamay ng mga inosente po. Tapos sabihin ni Digong, wala daw siyang kasalanan. Ganun katindi po. Walang remorse. Parang si Sara, hindi man daw siya nagbanta. Sila man lang niya nagsabi niya. Yan po. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not say that. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Risa Araneta, at si Marty Gomales. No joke. No joke. Nagdealing na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
Ganon. Milyon-milyon po na mga Filipino, pati mga foreigners sa buong mundo, nakapanood. Pagkatapos ganon na lang, sasabihin ni Sara, sila man lang yan, nagsabi niya. Recorded. O, di ba?